I did not resign. Yan ang iginiit ni former Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng balita na nagbitiw siya out of delikadesa. Ito ay matapos idawit ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa anomalya. Kaugnay niyan, makakausap natin former Executive Secretary Lucas Bersamin. Magandang tanghali po, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sherry. Opo. Sir, you said you did not resign and that someone not from Malacanang called you on November 17 to say you had to go as ES. Sino po ang tumawag po sa inyo? I will not disclose who that person is because I respect him and he's a very close friend of mine. No? But he was trusted with that responsibility. Sabihin sa akin na I had to go. Yun lang. When something is delivered like that, a message, I do not hesitate because it's not my going to cause a problem with me dahil sa pleasure ni President ako. Opo. So, ang malinaw po ay galing po talaga sa palasyo, pero nautusan po itong kaibigan po ninyo na very close sa inyo na siya ang magsabi po sa inyo. Yes, yun ang understanding ko. Opo. Ito po bang inyong kaibigan, kahit hindi po natin pangalanan, ay someone close also to the President? Well, I presume that because the message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. So, tiga, I got the message and I had no problem believing na... Pwede po bang malaman, sir, kung ano po yung exact words? Paano po yung naging takbo ng inyo pong pag-uusap nitong kaibigan nyo po? Huwag na nating puntahan yan kasi that's a private conversation. Ano? I don't like to give that more mileage than necessary. What is important is the message was clearly relayed to me. What was your reaction while hearing those words po? Ano? Ano po ang inyong naging reaksyon? Wala. I was not even disappointed. I was expecting that to, at least, natanggap ko yung message. Hindi ako yung tao na I would like to stay longer when there is no more welcome mat. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon man lang na makapag-usap po ni Pangulo about this? Magmula po nung kayo... Yes, of course, there was already an occasion na face-to-face. And I was, alam mo, relieved ako as if there was a heavy burden lifted from my chest. I was relieved kasi nakatatlong taon na ako mahigit dito sa trabaho na ito. Around 2 p.m., balikan ko lamang po yung mga una niyong nasabi. Around 2 p.m., the PCO announced you resigned out of delicadeza, sir. Pero sabi niyo nga po, hindi pa kayo nagsusumite ng anumang resignation letter noon. Yeah. Paano niyo po tinitignan yung hakbang na ito ng PCO? Wala naman. That's the job of the PCO na mag-announce. Baka mayroong instruction to announce. But I just would like na ituwid yung news na nag-resign ako out of delicadeza. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. They accepted not my resignation. Ang sulat na sinulat ko kay Presidente, pinirmahan ko lang ng towards the end of yesterday. Before I left the office to bring out my things. And that was the only time I wrote a letter. And in that letter, I did not even say I resigned. I only said that I am submitting myself to the President's discretion, to the President's prerogative. Wala naman. Hindi naman issue sa akin yan. But was the palace announcement coordinated with you? Wala namang tumawag sa akin before na may announcement. Nabalitaan ko lang na nag-announce sila about at that time in the afternoon, 2 o'clock.
I do not know if was really 2 o'clock or not 2 o'clock. May nakikita po ba kayong koneksyon sa biglaang pag-alis ninyo bilang Executive Secretary at sa mga aligasyong kinakaharap ngayon ng inyo Hindi. pong nephew na si Undersecretary Adrian Bersamin? Si Adrian, hindi ko nephew yan. Grandson yan nung older brother ko na na-assassinate noong 2006. Apo. Pero he has been working with me and under me since the Supreme Court days ko pa. Undersecretary ang level ng kanyang trabaho sa ES, sa OES. Ano? Aywan ko kung connected ito sa mga aligasyon. Pero yung pagkadala ng messaging sa akin, hindi ko alam kung connected or not. But I presume na may kinalaman. But isn't this something po na pag-usapan nyo? Sabi nyo po, tama po ba yung pagkakarinig ko kanina na nagkaroon na po kayo ng face-to-face ni Pangulong Bongbong Marcos? And is this Yes. something po? Meron isa, but that is as far as I can go. Kasi presidential confidentiality yan. I do not like to discuss that openly. Apo. Pero, okay, ganito man po yung naging paraan or naging proseso kung paano po na-announce or yung pagkakaalis po ninyo ay sa inyo po, between you and the President, maayos po ba kayong naghiwalay? Palagay ko. Sa tingin ko lang, kanyang karapatan or prerogative na palitan ako, walang alinlangan, wala akong hesitation na mag-comply dyan. Dahil trabaho ko yan na alamin na hindi ako pwedeng magreklamo dyan. Okay? So, nung sinabi nila na out ka na, definitely out. In-announce na nila yung replacement ko. So, welcome. Ano po ang pakiramdam nyo ngayon? Do you feel that you were eased out? No, I do not have that feeling na na-ease out ako. Totoo, parang nabunutan ako ng tinik o napagaang ng malaki yung aking dibdib. Dahil mahirap din talaga ang kalagayan namin sa gobyerno dahil sa dami ng responsibilidad. Ano? So, I feel relieved. Hindi ako nagmumukmuk, hindi ako nagagalit. O wala yan. Kamusta po ba yung inyong relasyon with the President nung ito po, bago po kayo nawala? Well, maganda yung relasyon namin. Si Presidente kasi is a very gentlemanly person. Hindi siya yung nakikialam, kundi tungkol lang sa trabaho. No? Mabait siya, boss, at hindi siya yung demanding. Maliban lang kung urgency yung kanyang ipapagawa sa iyo at di mo ginawa, well, he could say many things about your performance. Maganda ang aming relasyon. Pwede, I know, sabi niyo po kanina ay kung ano man yung napag-usapan niyo nung kayo nagkaharap. Kailan po kayo huling nagkausap, ES? Noong gabi nung Lunes. Gabi ng Lunes. Matagal po ba ang inyong pag-uusap? Well, matagal na yung 30 minutes dyan dahil si Presidente hindi naman mahirap kausapin yan. Napakatalino na tao yan. At ano po yung pwede nyong ibahagi sa amin man lang doon po sa inyong huling pag-uusap ni Pangulo? Hindi pwede. Privilege yan. You have to respect the confidentiality. As of that time, wala pa akong pinipirmahan na nag-submit ako sa kanyang presidential prerogative. that covered pa as far as I was concerned. Yung confidentiality ko. I am bound by that. No? So, let's respect that. Sir, ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, kasama po kayo sa pwedeng makasuhan ng conspiracy to commit plunder. Ano po ang inyong masasabi rito? Hindi ko sasagutin yan dahil hindi ko pa nga nakikita or naririnig yung sinabi niya. Ano? Pero
Kung sabihin nila na mastermind ako, ay iba naman ang thinking ko dyan. So, hindi ako magsasalita tungkol dyan. Kung meron silang gustong ilabas na demanda sa akin, ilabas nila. Ayoko nang masyadong mabigat or matagal na pag-uusap tungkol dyan dahil I'm ready to stand up and to back my innocence. I am not that kind of person na nag-hesitate or natatakot. I will defend myself. Huwag lang nilang siraan ako bago nila gawin. Okay. To quote Ombudsman Remulla, sir, ang sabi po niya ay naging weakness ni Bersamin na hinayaan niya ang apo niya na kumilos na di nababantayan. Ano po ang... Kung yan ang paniniwala nila, maghain na sila ng demanda. Dahil alam ko iba yung totoo dyan. Ano po ang pakiramdam nyo at maging ng inyong pamilya na ngayon nga po, kayo po ay nadadawit po dito sa 100 billion pesos na insertion ng 2025 budget? Ako'y nagtaka. Utter disbelief ang feeling ko dyan. Dahil hindi ko ina-expect na pagbibintangan ako na mastermind or na pabayaan ko yung supervision ng mga staff ko. Alam mo, kami lahat ay sundalo ng presidente. Sasabihin ko sa iyo yan. That's as much and as far as I can go. Sabi po ng ICI ay bago pa po itong pagkakaalis ninyo, pagre-resign, pareho po ni Budget Secretary Pangandaman, ay iniimbestigahan na rin po kayo. Aware po ba kayo doon? Hindi, wala akong awareness dyan. Alam mo, kung meron mang investigasyon sa akin, lingid yan sa akin. Kung alam ko na iniimbestigahan ako, lalantad ako, tatanungin ko sila kung saan bagay ako iniimbestigahan. Hindi ako marunong magtago sa lungga o para lang iwasan ko yung responsibilidad. Kung merong issue sa akin, hinaharap ko kagad yan. At hinaharap ko na upang lutasin o alamin para alam ko kung saan ako nagkakamali kung meron man. Hindi ako ganun. Umiiwas. Isa rin po Hindi ko alam kung sinabi ba ng ICI yan? Yung kahapon po ay nakausap po namin si Commissioner Singson at tinanong nga po namin yung kaugnayan ng resignation kasi po kahapon ang lumabas ay resignation po ninyo at ni Budget Secretary Pangandaman. At naitanong po namin kung isusunod din ba kayong iimbestigahan. And ang sabi po sa amin ay may imbestigasyon nang nangyayari. Hindi ko. Wala akong alam dyan. Wala akong awareness. Dahil kung meron man, dapat they should be fair to me. They should tell me kung ano ang concern nila sa akin, kung anong iniimbestigahan nila sa akin dahil ako naman ay transparent person. Wala akong tinatago dyan. Yung pagsisilbi ko bilang ES, sa 3 taon mahigit, hindi ako nagtatago ng ano. Ang daming binabaterya ako ng maraming bagay. Wala man lang prueba na hinaharap ng mga nakaraan. Dito pa, tatago nila yan ng laki-laking bagay yan. Do you feel betrayed? Huwag mo muna akong pasagutin dyan. Sabi niyo po, huli kayong nag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos gabi ng Lunes. After yesterday or since yesterday, ay any phone calls or pag-uusap po ni Pangulo mismo? No. I will not answer that yet. That's not time for me yet because, presidente ko pa rin yan. Ay nagsilbi ako sa kanya na executive secretary. Respetuhin ko yung relasyon namin. I just admitted to you na nagkita na kami personal kasi pareho naman kaming transparent, prangka. So, hindi ko ililingid sa inyo yan. You mentioned
deciding that it would be the last time you'd stepped into that office. May mga pangyayari po ba na nag-udyok sa inyo na hindi na balikan ang posisyon? Wala. Yun parang you just figure of speech sa akin yan. Na nanggaling ka na doon, wala na akong dahilan na bumalik pa kasi may bago na nakaupo doon. That's all what I meant. Wala akong ibang pinapalabas dyan. Parang galit ako. Hindi, wala akong galit dyan. Maganda yung naging experience ko as ES for more than 3 years. Ang dami kong natutunan, ang dami kong mga tao na naturuan, pinagsilbi ako ng tapat kay Presidente at saka sa administrasyon. So, ginampanan ko yung aking obligasyon at responsibilidad. Ang pagkasabi ko na last na kwan, that's fully natural. Dahil wala na akong dahilan na bumalik pa doon. Again, uulitin ko lamang po yung aking tanong. Sir, ay ano ho ang inyong nararamdaman doon sa proseso, sa naging way ng exit nyo po sa palasyo? Well, ewan ko kung paano natin interpret yung mga paraan, mabilis masyado. But everybody who works for the President and serves at his pleasure must always be ready to step down, must always be ready to exit. That is the situation na nangyari sa akin. Wala akong problema na tanggalin ako or alisin or palitan. Ang nangyari dito, pinalitan ako, in-appoint na kaagad yung in-announce na kaagad na may na-appoint. So wala na akong magagawa kundi tumango sa sinasabi nila na yung sitwasyon ko na hindi na ako executive secretary. Hindi naman ako kapit-tuko eh. Mayroon po ba kayong gustong ipaabot na mensahe sa Pangulo? Ay, kung mayroon akong ipapaabot, ako na ba ang paalam magsabi? Huwag ko nang i-discuss sa publiko dahil ang Presidente, I respect his authority and I respect his privacy also. Ayaw kong ilagay siya sa hindi niya kanais-nais na kalagayan, wala naman dahilan sa ngayon. So, okay lang na I will communicate directly to him and not discuss anything before I do that. Your name po surfaced in the alleged 52 billion pesos na insertion after Yusek Adrian claimed. You supposedly said daw po, we will take care of it. Do you think this controversy triggered your removal, sir? I do not know. I was not part of the decision to remove myself. Alam mo, yung bagong bagay na narinig ko yan. Kahapon lang nung may nagsabi sa akin na may sinabi si Senator Ping. Okay? Hindi ko mismo natin narinig nung una niyang binanggit yan. Pero noong nire-review ko, may transcript ako. Sabi ko, bakit ba sasabihin yan? Triple hearsay yan. Wala akong ide-deny o tatanggapin dyan. Dahil hindi ko alam kung kailan na nangyari yan. Or what. So wala. Hindi ko paano ko tatanggihan yan? Dismiss. May mensahe po ba kayong gusto ipaabot din kay Senator Ping? Hindi. Wala. Bahala na sila sa buhay nila. Kasi ako, wala na ako sa gobyerno. Sana hindi na nila ako paabalahin pa. Dahil ayaw kong makasakit ng damdamin. No? Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Re-respetuhin ko sila, re-respetuhin dapat nila ako. Hindi ako yung mapagtanim o mapagkiganti. Sabi niyo po, sinaktan na kayo. Gaano po kasakit? Masakit yan dahil mababalitaan mo, gagawin kang mastermind o ring leader. May poster kahapon na lumabas sa media, sa social media. Ako daw at saka si Secretary Amina, ring leader. Anong ibig sabihin nun? Nagmamanipulate kami? Naku, wag naman. Malayo naman yan.
Sir, ano po ang inyong masasabi sa pumalit po sa inyong si, now ES Ralph Recto? At may mensahe po ba kayo? Very competent na person yan. Mataas ang respeto ko dyan. Naging senador, naging congressman. Tapos, malaki ang mayaambag niya dyan sa dati kong opisina. Kaya kahapon pumasok ako dahil gusto kong magkaroon ng perfect transition from my staff to his staff. So, sa umaga ng hapon, ay kaghapon, umupo ako doon at sinabihan ko yung kanyang chief of staff kung ano yung mga dapat na gawin. Kasi ang trabaho ng ES, maraming ginagampanan na bagay. So, yun lang. Gusto ko talaga smooth and perfect transition. That was what I did kahapon most of the day. Hihingan po namin kayo sana ng opinion. Ano po ang masasabi nyo sa mga nananawagan na dapat palitan si PBBM ni VP Sara dahil po sa korupsyon at isyu ng droga? Wala, alam mo si Presidente, napakagaling na tao yan. Focus na focus yan. At I think of all the people who fight for the presidency, he was the most qualified. It turned out to be true when I observed him working at close hand. So, maraming, yung focus na focus siya. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, maswerte ako dahil ang aking amo ay si Abuga. So, that's na focus siya. Ayaw kong magkaroon ng government, faith in government. Dahil I do not know about, I'm not disparaging si Vice President, ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Ano po ang inyong plano moving forward? May babalikan ba kayong trabaho, sir? Magpapahinga? Babalik sa pribadong buhay? Hindi na ako magtrabaho dahil naka-retire na ako sa judiciary. Ngayon ito, wala na rin akong trabaho. Bago ako naging ES, chairman ako ng IS. So, marami na akong naisilbi sa taong bayan at saka Pilipinas. Wala na akong maisip na gagawin pa. So, last ko sa gobyerno itong PCP ko bilang ES. I'm looking forward na lang to enjoying more time with my family. My wife and I have planned na mag-retire ko sa judiciary sana. Pa-easy-easy na lang kami, mag-travel, etc. But, when you are called to serve government, you just process the call and then you respond if you wanted to respond. That's what I did, no? So I've been in government continuously from the time I joined the bench, 1986, December. So mahaba na yan, paninilbihan sa taong bayan. Konting oras na lamang po, sir. Kaya na-monitor niyo po ba yung nangyari po sa INC? Yung pagsasalita po ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy on drugs issues po sa First Family. Nung narinig niyo po yun, ano po ang inyong naging reaksyon? Alam mo, may mahirap yan na komentaryohan dahil mukhang may inanakit si Senator Amy. Hindi ko alam yung dynamics nilang magkapatid, but the President has not been saying anything bad about Senator Amy. I can attest to that. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ginagawa ni Senator Amy. Sinusuklian niya ng, hindi na dapat na pag-usapan niya. Dahil wala. It's not something that usually happens among siblings. Ito pong pagkakaalis po sa inyo ay masasabi niyo po ba ang relasyon niyo po sa First Family ay nananatiling maayos? Nagkaroon lamang ng problema doon sa mga nakapaligid kung paano po kayo natanggal? Hindi. Wala akong opinion tungkol dyan dahil as far as I am concerned right now, yung First Family they still have my respect for that. Ayaw ko na sabihin na nabawasan or ano. At saka ayaw ko rin magbintang sa mga nakapaligid. Kasama ako dun sa mga nakapaligid
So kung meron mang nangyari na gano'n na hindi ko alam. Wala akong. Panghuli na lamang po, do you believe you were removed because of Adrian? Or ano po ang alam nyo Ay, kung bakit po wala. kayo natanggal? Alam mo, yung batang yan, napakasipag na magtrabaho. Hindi ko maintindihan kung bakit nadadamay ng ganyan yan. Hindi ko matarok kung alam mo na kilala ko yung batang yan dahil kung tumulong sa pag-aaral niyan ganyan kasi naulila yung pinatay yung kanyang lolo, very oldest brother ko yon. So mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. Although apo ko dapat yan. Wala akong masasabing masama siya o mabait yan. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Again, sir, sa tingin nyo po, bakit kayo natanggal bilang ES? Hindi naman ako tinanggal. In-exercise niya yung prerogative niya na palitan ako. Pribilehiyo ni Presidente yan. Siguro po mensahe, sirs, mensahe po sa taong bayan, dito po sa kung paano po yung naging way out nyo sa Malacanang and sa nadadawit po ang inyong pangalan dito nga po sa budget insertions. Go ahead, sir. Ay, alam mo, noon pa, mga 2 months ago, sinabi ko na wala akong kinalaman sa budget ng kahit anong ahensya. Dahil ang ES hindi nakikialam dyan. Ano? So, kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, hindi nyo dapat paniwalaan yan dahil wala akong kinalaman dyan. Wala akong pakialam. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. Sinabi niya na hindi niya ako nakakausap. Sinabi niya na pati yung staff ko wala siyang nakakausap. So, kung idadamay ako dyan, idadawit ako dyan, sa kanila yan, no? Look out nila yan dahil they have to prove that if ever this case comes up in court, I will not allow myself to be dragged into anything na hindi ko naman ginawa or wala naman akong pakialam. Oo. So, I will be able to defend myself very easily. Marami pong salamat sa inyong oras. We wish you well, former Executive Secretary Lucas Bersamin.